Hello, magandang hapon po mga kababayan. Today is December 6, sa Friday, 2024. Wala pong ibang pinag-uusapan sa ngayon sa mainstream media at sa mga sa lahat ng social media, sa mga vloggers, sa mga mainstream. Ang talagang pinag-uusapan po ngayon ay siyempre yung tungkol sa impeachment kay Sara Duterte, na ayun nga po, hindi lang isa, not only one, not only two, but three impeachment complaints filed. So medyo mabigat, di ba? Pero ang nakakalungkot po kasi mga kababayan ay itong ginagawa ng Iglesia ni Cristo, INC. Hindi ko po sukat akalain na ganito pala ang prinsipyo ng simbahang ito. Alam niyo, wala akong pakialam sa kung paano kayo magsamba, kung ano ang inyong sinasamba, yung mga patakaran ninyo sa loob ng simbahan. Siyempre, wala tayong pakialam dyan. Mayroon tayong sariling pananampalataya. Pero nakapagtataka lang kasi na ako sa pagkakaalam ko, mababait po ang mga members ng iglesia. Mas, kung tutuusin, ang pagkakakilala ko sa kanila, mas matitino sila kaysa sa mga Katoliko. Sorry. Pero marami po kasi akong kakilala ng mga INC members. Talagang ano sila disiplinado, kalmado, hindi sila loud, basta maayos sila. Mas maayos kung tutuusin sa taga-ibang religions, comparing aside. Pero yan ang totoo, yun ang pansin ko. Kaya nga maraming mamamayan sa atin na mataas ang tingin sa Iglesia ni Cristo. Talagang nakikita natin na maganda sila magdisiplina ng tao nila, ng mga miyembro. Kaso, sa nauobserbahan po natin, merong isang bagay na tila baga hindi kaaya-ayang tingnan. Ito pong pagiging yung connection nila sa politika natin. 'Di ba? Sobra silang maimpluwensya to the point na halos ang mga politiko natin ay lumuluhod sa kanila. At dahil dyan, 'di ba? Parang nagmamano. Sobrang impluwensya nila sa politika, sa mga politiko. Kaya tuloy ang nangyayari, lalo na pag tuwing eleksyon, di ba? Yung tinatawag nilang block voting. Block voting. Kaya tuloy, kung ano ang sabihin ng pinuno, kung sino iboboto, iyon. Hindi po sa akin lang na opinion hindi siya maganda. Dahil tila baga ang mga miyembro, kanila itong sa kanilang sistema yan. Pero sistema sa loob ng INC na apektado yung buong bansa. Yung mga taga-ibang relihiyon, iba ang pananampalataya, apektado dahil dyan sa patakaran ng INC na black voting. Biruin mo, dahil dyan sa tinatawag na black voting na yan, kahit na yung mga politiko ay hindi karapat-dapat na iboto, nananalo. Diba? Sa totoo lang. So, hindi po maganda. Buti sana kung sa inyo lang, sa grupo lang ninyo, kaso damay kaming lahat. Ito nga, ang mga politiko, kahit na alam natin na mayroon silang sariling
mga opinyon sa mga kung ano-anong issue ng bayan, parang ang kanilang paggawa ng desisyon, apektado, impluwensyado nitong kulto na ito. Yes, I can say it's cult kasi ang sinusunod, iisang tao, hindi yung Diyos. Sa totoo lang, hindi kagaya ng sa ibang, kagaya ng sa Catholic, there's democracy. May kanya-kanyang, kahit na iisa ang sinasamba, pero pagdating sa kung anong mga issue, bagay sa issue sa buhay, may kanya-kanyang opinion at desisyon ng bawat tao. Pero dito para kayong hawak sa liig eh. Sa totoo lang, ewan ko sa inyo. Parang parang yung nagmumukhang bata na walang alam sa mundo, na kinakailangang akayin, kailangang pagdesisyonan. Wala sana kaming pakialam kung hindi kami apektado niyang sistema ninyo. Itong pakikialam ninyo sa politika, apektado kami. Dahil dyan sa kung sino ang iutos ng pinuno ninyo na iboto, kahit na hindi namin gusto, yun ang mananalo, di apektado kami. Mga kababayan, hindi ba pwedeng matigil ito? Pati mga politiko parang hawak ninyo sa liig eh. Sana kayo na lang kung yan ang gusto ninyo. Kasi sa amin, ayaw namin ng ganyan. Kasi ito namang mga politiko kasi natin, parang mga tanga. Nagpapailalim. Pumapayag na mapasa ilalim ng pinuno nitong grupo na ito na hindi naman sana dapat. Yan ang mahirap pag ang mga politiko puro pansarili. Ang ganitong klase pong sistema ay hindi para sa bayan. Sa totoo lang. Kagaya na lang nitong nangyayari na impeachment ni Sara. Itong nagbabalak sila na magrarally sa malawakang rally nationwide para tutulan yung impeachment kay Sara na kunwari sumasang-ayon sila, ang ipinagrarally nila ay ang opinion ni PBBM na wag ituloy ang impeachment. Come on! Playing safe. Sana, kung talagang sumasang-ayon kayo sa opinyon ng Pangulo, hindi nyo na kailangang mag-rally. Bakit kailangang mag-rally? Di ba? What's the point? Kung sumasang-ayon kayo sa opinyon ng Pangulo, di sumasang-ayon kayo. Keep it to yourself. Hindi ang magsisisigaw, pupunta pa kayo ng kalsada, magsisigaw kayo, magrarally kayo na huwag ituloy ang impeachment. Kunwari, hindi raw nila sinusuportahan si Sara Duterte. Come on. Ginagawa nyo naman kaming tanga. Nanggagago kayo. Kunwari, pinaninindigan ninyo, pinangahawakan ninyo yung salita ni PBBM na huwag ituloy ang impeachment. Na kung sa totoo lang opinion niya lang yun. Hindi kayo. Buti kung sundin nyo nung mga nag-file ng impeachment. Kanya sariling opinion yun Executive branch si PBBM. Ang nag-file ng complaint, legislative. And also, the taong bayan. Ngayon, dahil sinasabi ng INC na magrarally sila, para ano? Para ipangalandakan sa buong mundo, sa buong bansa na sundin natin
Sundin natin ang salita ni PBBM ng Pangulo na huwag ituloy ang impeachment. And at the end, sino ang magbibenepisyo niyan? Di ba si Sara? O di si Sara pa rin ang sinusuporta ninyo? Come on naman, huwag nyo naman kaming gaguin. Kaya nga kayo magrarally to show support for Sara Duterte. Hindi doon sa salita ng Pangulo. Dahil yung salita ng Pangulo, pabor kay Sara Duterte. Therefore, yung pagrarally ninyo, ang main goal, objective niyan, ay para iligtas si Sara Duterte sa impeachment. And for what? For what nga ba? Diyan ako hindi bilib sa inyo INC. Nagmumukha to. Alam nating lahat. Alam ng buong mundo. Lahat ng Pilipino, lahat na tao sa buong mundo, alam kung anong klaseng mga tao itong mga Duterte at anong klaseng tao itong si Sara Duterte. Pero bakit doon pa kayo yung pang sinusuportahan ninyo? Therefore, you're one of a kind. Iisa kayo ng balahibo. Isa kayo ng kulay. Ano ba anong klase mga tao ba sila Duterte? Sinusuportahan ninyo, pinagtatanggol ninyo? O di ganun na rin kayo? For what? For money? Come on. Alam nyo, alam na alam. It's an open secret na ang organisasyon ninyo is only after the money. Bakit ba mga politiko tuwing eleksyon naninikluhod sa inyo? Diba? So now, kayo na INC, since sumusuporta kayo kay Sara Duterte, na isang self-confessed, self-declared presidente ng impyerno, therefore, kasabot kayo ng presidente ng impyerno. Saan pinulot ngayon si Kristo? Na nakikipag-alyado pa kala kayo sa demonyo. Sa presidente ng impyerno kamo. Diba? It's as simple as that. Huwag nyo nang tawaging Iglesia ni Kristo ang simbahan ninyo. Iglesia ni Duterte. Iglesia ng impyerno. But not and never should be Iglesia ni Kristo because you are not following the ways of Christ. Diba? Sana hindi kayo nakikialam sa politika. Kikialam kayo iniimpluwensyahan niyo, kinukurap ninyo ang mga politiko. At itong mga politiko naman, parang mga palibhasa. Pareho kayo ng dinidiyos. It's not God. It's not Jesus Christ. It's Mammon. Diba? You're so hypocrite. Ginagamit niyo yung pangalan ni Kristo para magkamal ng yaman. Sana naman wag nyo nang ginagamit si Kristo sa mga kaipokritohan ninyo. Pati kami nadadamay sa mga kademonyuhan ninyo. Yang pagtatanggol ninyo sa mga politikong korap, dawit kami. Damay kami sa epekto. Kunwari, Kristo, Iglesia ni Kristo. Pero tingnan mo kung sino mga kaalyado. Nakailang ulit, pabalik-balik dyan sa inyo yung mag-amang Duterte, si Gloria Arroyo. I don't believe you don't know Gloria Arroyo. Sana naman po kung makikialam kayo sa politika, sana doon kayo sa mabuti, sa ikabubuti ng bansa,
Hindi yun sa ikabubuti ninyo, kayong magkakaalyado. Imagine, yung ganong klaseng mga tao. I don't need to say kung anong klaseng mga tao itong pamilya Duterte. Pero dyan kayo nakakiling. Dito lang nakikita kung ano ring klaseng tao kayo. Di ba? Di ba may kasabihan? Tell me who your friends are, and I will tell you who you are. Therefore, mayroon din kayong espiritong Duterte. Kaya pwede ba? Sana wag nyo nang pinaggagagamit ang pangalan ni Kristo. Mga kababayan, hanggang dito na lamang po at nakakagigil. Ipagtanggol po natin ang ating bayan dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan.